Magkakudeta man daw sa Senado o hindi, handang-handa na ang 11 prosecutor na magdidiin sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kahit naman daw sino pa ang umupong Senate President, hindi naman ito mababago ang mga ebidensya. Live mula sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, present ba sa pagkukonvene ng impeachment court ang House Prosecution Panel? Cheryl, hindi na nga tumuloy ngayong araw dito sa pagko-convene ng Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel. Wala rin naman kasing formal na invitation mula nga sa Senado para i-require itong mga House prosecutors na dumalo ngayong araw dito sa pagko-convene ng Impeachment Court. Kayo na rin dun sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Pero kung maalala po ninyo, nauna na nga sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na welcome naman, it's up to the House prosecutors if they want to witness, if they want to come here para nga po i-witness itong pagko-convene ng Senate Impeachment Court. At nakasaad din po doon sa sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano kay House Speaker Bogie Dino noong nakaraang linggo na magtatakda ng petsa ang Senate Impeachment Court kung kailan kakailanganin humarap sa Senate Impeachment Court ang House prosecutors. Planado na sanang dumalo sa pagko-convene ng impeachment court ang 11 miyembro ng House Prosecution Team sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, sa pagbubukas ng sesyon ng Senado ngayong araw, walang natanggap na formal na imbitasyon ang mga kongresista. Sabi kasi ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi pa nila hiniling na pumunta ang House prosecutors sa pagbubukas ng impeachment court. Gayunpaman, walang sama ng loob ang mga kongresista. Katunayan, ikinagalak pa raw nila na sa wakas gumulong na ang paglilitis sa bise. Hindi na nag-monitor na lang po yung impeachment team near the vicinity of the Senate. Nakita naman na ho natin yung pong convening formally ng Senate Impeachment Court. Nagpapasalamat ho tayo sa Senado. Dahil dyan, hindi na pumunta pa sa mismong Senate building ang mga tatayong prosecutor. Pero nananatili raw sila malapit sa Senate complex para subaybayan ang nangyayari sa impeachment court. Nang malamang ipinag-utos ang pagpapatawag at pagpapasagot kay VP Sara, walang naging alinlangan ang mga kongresista. Handa raw silang tugunan anuman ang magiging sagot ng bise sa binuo nilang articles of impeachment. Well, ang importante ngayon ay na-convene na sila, gumugulong na yung impeachment at wala na siguro tayong dahilan para mag-agam-agam. Yung impartiality, saka pa natin malalaman yan dahil siyempre depende kung ano yung mga mangyayari pa sa trial. Wala naman ho kami expectation that the Senate will dismiss. It was the commitment of the Senate President and the Senate majority that they will not stand in the way of convening the Senate Impeachment Court. Paano naman kung may mamuupang kudeta sa liderato ng Senado? Sabi ni Ridon, wala raw yang epekto sa kanilang diskarte. It is just the leadership that will change. The composition of the Senate will remain the same. So we will still have to present each and every piece of evidence and to convince at least 16 senator judges that there is a reason to convict the Vice President. Isa sa magsisilbing tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Kabataan Representative Rene Co. Bukod sa pag-aaral ng articles of impeachment, pinaghahandaan din daw ni Co. kung paano ipaiintindi sa publiko ang proseso ng impeachment laban sa bise. Hindi lang po ito impeachment, pero paano ba natin lahat sasalihin yung mga iba't ibang proseso para magkaroon ng mga proseso para ang pondo ng taong bayan na pupunta sa serbisyo, sa benepisyo, sa edukasyon, sa kalusugan. Cheryl, tuloy-tuloy nga na yung ginagawang pagpupulong at mga meetings ng House Prosecution Panel at handang-handa na raw sila para nga ilahad o i-presenta itong articles of impeachment at ang mga ebidensya laban kay VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Cheryl. Marian, kung ibabase natin politically sa Senado alanganin pang makonvict ang bise. So at this point, gaano kakumpiyansa ang House Prosecution Panel?
Yes, Cheryl, very confident at optimistic yung mga House prosecutors na ipresenta na nga itong kanilang mga ebidensya, lalo na doon sa mga nakita lumabas doon sa House Committee on Justice na mapagdinig kung saan nga po nakita doon yung billion, 6.7 billion pesos na mga bank transactions ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio na inilahad po ng AMLAC. Hindi po kasi ito inilahad o inireport ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Gayon na rin yung inilabas ng Commission on Audit na liquid or yung kanyang Notice of Disallowance, kumbaga saan nakita doon na may maling paggasta si VP Sara sa kanyang mga confidential funds sa Office of the Vice President. At katunayan nga, ipinababalik yung milyon-milyong pisong halaga ng conflict funds ng OVP. At very strong din daw yung ebidensya, yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kitang-kita raw sa video, ipsa likutur, yun nga raw po, it speaks for itself. Kung ano yung sinabi ng bise, yun daw po ang kitang-kita na meron nga raw pong threats o pagbabanta ang bise. Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.